Okay, so welcome again mga kapatid for our pagpapatuloy ng ating pong gawain, especially as we continue to discover our giftedness. Sa tapos po tayo sa item 39. Now, nasa 40 na po tayo, no? So get ready with your manual and with your pen. Okay, so dito sa item 40, sabi dito, I enjoy taking charge of church suppers or social events. So, nasisihan ako sa pangangasiwa, no? Nandun yung nasisihan ka na sa pangangasiwa sa mga hapunan, sa simbahan o yung mga gawain patungkol sa mga social events, no? Yung nyari, yung mga events sa simbahan or yung mga merong mga ganong klaseng fellowship or table fellowship, no? You always enjoy that kind of work, no? Nasisihan ka upang pangasiwaan yung mga ganong klaseng gawain. Okay? So if you have that kind of na nandun yung na-enjoy mo yon, no? At nandun lagi ay nagagawa ito sa iyong buhay, then you can just answer it much, some, little, or not at all. Okay? So parang nasisiyahan ka na mga siwa sa mga ganong klaseng mga gawain sa simbahan. No? Especially yung kapag may mga table fellowship, no? And at the same time, yung mga events sa loob ng simbahan. Okay? Kung meron kang ganon, then you can just answer it. Okay? So let's go faster little bit. Okay? So number 41, I have believed God for the impossible and seen it happen in a tangible way. No? Naniniwala ka sa Diyos na kaya ng Diyos gumawa ng mga imposible at ito'y nakikita mo na nangyayari in a very tangible way. So nakikita mo siya, no, na yung paniniwala mo na yan that God can do impossibilities at yun ay nakikita mong nangyayari in a very tangible way. O nakikita mo na talagang nagaganap yun sa ganong klaseng pamamaraan. Okay? That not only you believe God can do the impossibilities, pero nakikita mo siya. You seen it happen. So, yun yung ibig sabihin nun. Nakikita mong nangyayari yon in a very tangible way. Okay, so much, some, little, or not at all. Question number 42, item 42, other Christians have followed my leadership because they trusted me. So yung ibang mga Kristiyano, ibang mga mananampalataya ay sabi dito ay sumusunod sa pamumuno mo dahil sila'y nagtitiwala sa iyo. Okay, so very simple naman po yan na yung ibang mga Kristiyano, ibang mga mananampalataya ay patuloy silang sumusunod sa iyong pamumuno, sa iyong leadership dahil sila'y nagtitiwala sa iyo. Much, some, little, not at all. Okay, item 43. I enjoy handling the details of organizing ideas, people, resources, and time for more effective ministry. So, nandun po yung sabi nga natin dito, nasisihan kang hawakan, no? Yung mga ganitong klasing mga detalya, yung parang nasisihan ka na mag-organize, no, ng mga idea, ng mga tao, ng mga kinakailangan mga resources at oras para sa isang effective na ministeryo sa simbahan. Okay? Yung para bang nasisiyang kang mag-handle ng mga ganyong klaseng mga detalye pagdating sa mga organizing ideas, no? Yung nakakapag-handle ka ng mga ideas, no? Nag-organize ka ng mga ganong klaseng mga idea. At the same time, yung mga tao, na-handle mo sila, nakakapag-organize ka ng mga tao, mga kailangan mga resources at oras, no, para sa isang ministeryo, no, para sa isang effective ministry or more effective ministry. Okay? Yung para sa mas epektibong ministeryo, nakaka-handle ka ng mga ganong klaseng bagay, no? Yung nakakapag-organize ka ng mga idea, ng mga pamamaraan or mga tao, nakakapag-organize ka ng mga tao at yung mga kinakailangan mga resources at mga oras, no? Para sa isang epektibo na ministry sa iglesia o sa simbahan. Okay, some or much, some, little, and then not at all. Number 44, God has used me personally to perform supernatural signs and wonders. So ginagamit ka ng Panginoon, no?
para makapaggawa ka ng mga supernatural na mga signs, no? Mga tanda at mga kababalaghan. So, ibig sabihin, nakakagawa ka ng mga ganon and God is using you para makapag-perform, makagawa ng mga signs and wonders, no? Supernatural signs and wonders. So, kung naranasan mo yan, much, some, little, or not at all. Kung hindi mo naman naranasan, so not at all. So, yung para bang ginagamit ka ng Panginoon sa mga ganyang mga paggawa ng mga signs and wonders. Number 45, I enjoy praying for sick people because I know ahead of time that many of them will be healed as a result. So, nasisiyang ka, no? Na-enjoy mo, mga kapatid, yung nasisiyahan kang magdasal para sa mga may sakit dahil alam mo na kahit maaga pa, ahead of time, no? Alam mo na marami sa kanila ay gagaling as a result. So, na-enjoy mo yung manalangin para sa mga may sakit dahil alam mo na ahead of time, no? Na kapag pinag-pray mo sila ahead of time, marami sa kanila ay gagaling. At yun po ang magiging resulta ng prayer na yon. Okay? So, you enjoy that kind of thing, no? Nasisiyahan ka mag-pray sa mga taong may sakit at alam mo, as you pray for them, na sila ay gagaling as a result. Okay, so yun po yun. Much, some, little, and not at all. So, item 46, I have spoken an immediate message of God to His people in a language I have never learned. So, anong ibig sabihin niyan? Nakapagsalita ka ng agarang mensahe ng ating Panginoon Diyos sa mga tao sa isang wika na hindi mo kailanman natutunan. Okay, nakapagsalita ka ng language na hindi mo naman talaga natutunan dati. Pero through God, you are able to spoke. No, nakapagsalita ka ng mga ganong klaseng kaagarang mga mensahe ng Panginoon Diyos sa mga tao na isang lingwahe na hindi mo naman talaga natutunan. So nakapagsalita ka ng ganong klaseng lingwahe. Much, some, little, or not at all. Number 47, I have interpreted public tongues with the result that the body of Christ was edified, exhorted, or comforted. So, nakapag-interpret ka, no? Ibig sabihin niya, nakapag-interpret ka, nakapagpaliwanag ka ng isang tongue. O, so, kunyari, may nag-speak in tongues na, na ipaliwanag mo yung interpretasyon ng tongues na yon at dahil na ipaliwanag mo, yung katawan ni Kristo ay lumago o na-exhort at na-comfort. Okay? So, you have interpreted o yung nakapag-interpret ka o naipaliwanag mo yung tongues na yon na narinig at dahil na ipaliwanag mo yon sa iglesia o sa katawan ni Kristo, yung katawan ng Panginoon o yung iglesia o yung church ay lumago o napagtibay o nahikayat at higit sa lahat o na-comfort. Okay? Yun po yung naging result. Much, some, little, or not at all. Okay, number 48. Living a simple lifestyle is an exciting challenge for me. Ang ibig sabihin niyan, ang pamumuhay ng isang simpleng buhay ay isang kapanapanabik na hamon para sa iyo. Okay? Yung parang gustong-gusto, yung parang challenging sa iyo yung makapamuhay ka lang na simple. No? Kahit sabihin nga natin meron kang means na makapagmuhay ng hindi simple or marangya, pero pinili mo na mamuhay na simple o isang simple lifestyle at iyon ay parang exciting sa iyo, no? Yung para bang ito'y parang kapanapanabik na hamon para sa iyo kung ganyan na makapamuhay na ganung klaseng simpleng pamumuhay. So kung naranasan mo yan, much, some, little. Kung hindi, not at all. Okay, number 49. Napansin, okay, other people have noted, napansin ng ibang tao that I feel more indifferent about not being married than most. Okay? Yung para bang napansin ng ibang tao na you are more indifferent, no? Kakaiba ka patungkol sa isang sa of not being married, no? Yung hindi talaga kasal, no? Than other most o sa iba o sa karamihan. Yung napansin ng ibang tao na
ang pakiramdam mo, no? Yung parang indifferent ka o mas kakaiba ka sa mga hindi kasal kaysa sa mga karamihan. So you are feeling indifferent about not being married. Okay, number 50. When I hear an urgent prayer request, I pray for that need for several days at least. So kapag nakarinig ka raw ng isang panalangin o talagang nangangailangan ng panalangin, pinapanalangin mo daw yon for several days at least. Okay? Kapag nakarinig ako ng isang agarang kahilingan sa panalangin, ipinagdarasal ko ang pangangailangan iyon ng ilang araw man lang. It means kapag nakakrinig ka ng mga ganong klaseng urgent prayer, pinagpe-pray mo yon ng maraming araw, no? At least several days when you heard it. Okay, much, some, little, or not at all. So, 51. I have actually heard a demon speaks in a loud voice. Nakakarinig ka talaga ng boses ng diablo or ng demon na nagsasalita in a very loud voice. Okay, narinig mo, no? You have actually, ibig sabihin, narinig mo, nakakarinig ka ng mga boses ng mga demonyo, sabi doon, na nagsasalita in a very loud voice. If you have heard it, then much, some, little. If not, then not at all. Number 52, I don't have many special skills, but I volunteer to do what needs to be done around the church. So, sabi dito, wala ka mang maraming espesyal na kasayanayan o mga skills. Ngunit, nagbo-voluntaryo ka lagi kung ano yung mga kailangan gawin sa paligid ng simbahan o around the church. No, na lagi ka nagbo-volunteer kahit wala kang special skill, no? Nandun lagi yung gusto mong mag-volunteer sa lahat ng mga gawain na kailangan gawin sa loob ng simbahan. Kahit wala kang mga special skill. Okay, yung mga special na kasanayan or special na mga talent or skill. Although wala kang ganon, but then nandun yung nagbo-volunteer ka lagi para gawin yung mga bagay na kailangan gawin sa loob ng iglesia. Much, some, little, not at all. Number 53. Ako ay kilala. I am known as a leader of leaders. Ako ay kilala bilang isang pinuno ng mga pinuno. So, kinukonsider mo yung sarili mo na pinuno ng mga pinuno. Leader ka ng mga leaders. Okay, kung ikaw ay ganoon, much, some, little. If not, not at all. Number 54. I intuitively know what should happen next in a worship service. O, sabi diyan, alam mo kung ano ang susunod na mangyayari sa isang panambahan o sa isang pagsamba o after the worship service, no? No, after the worship service na alam mo na meron kang pakiramdam kung ano yung mangyayari, what should happen next in the worship service. Kung ano yung mangyayari. So alam mo kung anong susunod na mangyayari sa isang worship service. Pagkatapos, so next in a worship service. Number 55. People have told me that I have communicated timely and urgent messages that must have come deep directly from the Lord. So, ibig sabihin niyan, maraming sa tao nagsasabi sa iyo na nakapag-uusap ako ng napapanahon na mga timely and urgent messages from the Lord na dapat na nanggagaling o ito'y nanggagaling mismo sa ating Panginoon Diyos. So maraming tao ang nagsabi sa iyo, people have told you na nakakapag-communicate ka, no? Nakakapagpapahayag ka ng mga timely o yung mga agarang mga mensahe at mga urgent na mga mensahe na talagang ito'y nanggaling directly sa ating Panginoon Diyos. Okay? So ibig sabihin, maraming tao nagsasabi sa iyo niyan o may mga tao na nagsasabi sa iyo noon na nakakapagsalita ka ng mga
mga agaran o timely at mga urgent messages directly mula sa ating Panginoon Diyos. No? So much, some, little, not at all. Number 56, I feel unafraid of offering spiritual guidance and direction to a group of Christians. So hindi ka natatakot na mag-alok ng espiritual na patnubay at direksyon sa isang grupo ng mga mananampalataya. So hindi ka natatakot no na mag-offer ng mga spiritual na mga guidance o yung patnubay na kinakailangan ng mga itong mga group na ito at mga direksyon itong group ng mga mananampalataya. So hindi ka natatakot magbigay ng mga ganong klaseng spiritual na guidance at mga direksyon sa itong grupo na ito ng mga Kristiyano. Okay? Much, some, little, and then not at all. Number 57, I can devote considerable time to learning new biblical truths in order to communicate them to others. So, ang ibig sabihin niyan, lagi ka naglalaan, no? Nakapaglalaan ka ng malaking oras sa pag-aaral ng mga bagong katotohanan na sa Biblia upang maiparating mo ito sa iba. Okay, so nandun yung dinidevote mo, no? Nagkakaroon ka ng oras, no? Ng considerable na oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, no? Sa Biblia o mga new biblical truths upang ito ay ibahagi mo, ipahayag mo sa iba. Okay, so nandun, nag-aaral ka in a very considerable time, no? Dinidevote mo yung sarili mo sa pag-aaral na yon upang itong mga katotohanan na natagpuan mo sa kasulatan o sa salita ng Panginoon ay ito po ay gusto mong ibahagi o ipahayag sa ibang tao. Okay, much, some, little, or not at all. Number 58. When other people have a problem, I can frequently guide them to the best biblical solution. So kapag mayroong mga tao daw na may mga problema, sabi doon, kapag may problema ang ibang tao, madalas ko silang nagagabayan sa pinakamahusay na solusyon na matatagpuan na mga solusyon na biblical, okay? Yung mga biblical na solution na nakikita sa Bible, no? So nalilid mo sila sa ganung klaseng guidance, no? Na nalilid mo sila patungkol sa kanilang mga problema. So kapag ang mga taong ito ay may mga problema, sabi doon, madalas sabi dito na nagagaidan mo sila doon sa pinaka best na biblical solution na naayon doon sa mga problema nila. Okay? So kapag may problema ibang tao, madalas mong nagagabayan sila sa pinakamahusay na solusyon na biblikal. So number 59, through study or experience, I have discerned major strategies or techniques that God seems to use in furthering His kingdom. So sabi diyan sa pamamagitan ng pag-aaral or karanasan, so nandun yung pag-aaral mo o karanasan mo sa mga pangunahing estratehiya o pamamaraan na tila ginagamit ng Diyos sa pagpapasulong ng kanyang kaharian. So para isulong ang kaharian ng Diyos, no, nandun na sa pamamagitan ng pag-aaral, no, nandun yung karanasan, no, nadidiscern mo yung mga strategies o yung mga techniques na kinakalaan para isulong ang kaharian ng Diyos. Okay, dahil nag-aaral ka at may mga experience ka, dahil sa pag-aaral na yan at mga karanasan mo, na didiscern mo, no, nauunawaan mo yung mga pangunahing strategy o yung mga pamamaraan para isulong ang kaharian ng Panginoon Diyos. Okay, much, some, little, not at all. Number 60, people come to me in their afflictions or sufferings because they know that I will listen to them and understand. So lumalapit sa akin ang mga tao sa kanilang mga paghihirap o pagdurusa dahil alam nila na pakikinggan ko sila at mauunawaan. So very simple naman 'yon, no? Sila'y lumalapit sa iyo
sa kanilang mga paghihirap o pagdurusa dahil alam nila na sila'y pakikinggan mo at sila'y mauunawaan mo. Much, some, little, or not at all. 61. I can tell with a fairly high degree of assurance when a person is afflicted by an evil spirit. So, makikita natin dito na masasabi mo sa sarili mo na medyo mataas ang antas ng katiyakan, no? Mataas yung katiyakan mo ng isang tao na dinapuan ng masamang espiritu. So na nadidiscern mo 'yon, no? Yung para bang nandoon yung mataas yung pamantayan or yung degree na may assurance ka na alam mo na ang isang tao ay parang na-afflict ng isang masamang espiritu o dinapuan siya ng masamang espiritu. Nasasabi mo na ang isang tao ay nadapuan ng banal na espiritu in a very high degree of assurance. No, nandoon yung assurance mo talaga na naka, na you can tell, no, na gusto mong na kaya mong ipahayag o masabi na kapang isang tao ay sinapian ng banal na ng isang masamang espiritu. Okay, so much, some, little, or not at all. Number 62. When I am moved by an appeal to give to God's work, I usually can find the money I need to help. Okay, kapag naantig ka sa isang apela na magbigay sa gawain ng Diyos, no? Yung parang namumove ka, yung parang bang nadadala ka ng isang appeal o para magbigay sa gawain ng Panginoon. Kadalasan daw ay naghahanap ka ng pera na kailangan para ito ay itulong mo. So you usually can find money. Yung madali kang makahanap ng resources para ito ay itulong mo, no? Para ito ay ibigay mo sa dun sa pangailangan na yon. Kapag meron kang mga narinig na mga appeal para sa gawain ng Diyos, no? Yung namumove ka, naantig ka nung appeal na yan. At dahil namumove ka dun sa appeal na yon para sa gawain ng Panginoon, madalas na nakakagawa ka ng mga bagay upang makakuha ng pera o resources para ito ay ibigay mo at ito ay maitulong mo dun sa gawain na yon ng ating Panginoon Diyos. Okay, so much, some, little, or not at all. Number 63. I have enjoyed doing routine tasks that have allowed more effective ministry on the part of others. So nasisiyahan ka sa paggawa ng mga ganong klaseng gawain, no? At ito ay nagbibigay daan daw, no? Nagbibigay ito ng daan para sa isang mas epektibong ministeryo sa iba, no? Yung para bang as part of others, no? Bilang bahagi ng iba. Okay, so parang nai-enjoy ka na gumawa ng mga mga bagay na dapat gawin na ito ay magdadala, no? Para yung more effective ministry on the part of others. So para kapag ginawa mo 'yon, yung mga taong ayon ay parang nagiging mas effective sila sa kanilang ministry. Okay, meron kang ginagawa, no, na-enjoy mo, nasisiyahan ka ng gumawa ng mga ganung klaseng mga task, no, yung mga gawain na yon na para i-allow mo yung mga tao na maging epektibo pa sa kanilang mga ministeryo na kanilang ginagampanan. So nasisiyahan kang gawin yon sa mga taong yon para maging effective pa sila sa kanilang ministeryo. Okay? So let's proceed in number 64. Okay, I enjoy visiting in hospitals or in retirement homes and feel I do well in such a ministry. So very self-explanatory naman yan, no? Nasisiyahan kang bumisita sa mga ospital o sa mga tahanan ng mga na nag-retire na, no? Yung mga retirement homes. Okay? At sabi nga natin dito na I feel I do well in such a ministry. No, yung para bang nandun yung pakiramdam mo na you are so, sabi nga, effective sa ganong klaseng ministeryo. Yung pag gumagawa ka ng ganong klaseng ministry na nagbibisit ka sa mga hospital, sa mga retirement home, no, na parang ang pakiramdam mo na talagang nandun yung doon ka na talagang very effective sa ganong klaseng ministry. Okay?
Parang nakikita mo doon ka mahusay sa ganung klaseng ministry, yung pagbibisita sa hospital o sa pagbibisita sa mga retirement homes o sa mga of the aged, no? Parang nakikita mo yung ganung yung kapag ginagawa mo nandung doon ka mahusay, no, sa ganung klaseng mga ministry. Okay? So, much, some, little, not at all. Number 65, people of a different race or culture have been attracted to me and we have related well. Okay? Yung mga taong iba ang kultura at lahi, naaakit siya sa iyo, no? Na they are attracted to you because you are able to relate with them very well, no? Yun nga, kahit hindi mo sila kalahi o hindi mo siya kagaya ng iyong kultura, yung mga tao, they come to you, no? Na-attract sila sa lumapit sa iyo o makihalibilo sa iyo, no? And they can relate to you very well, no? You are able to relate very well to one another. Okay? So, much, some, little, or not at all. Number 66, non-Christians o yung mga non-believer had noted that they feel comfortable when they are around me and that I have a positive effect on them toward developing a faith in Christ. Okay? Napansin ng mga hindi Kristiyano o mga hindi mananampalataya na komportable sila sa iyo, na komportable sila na maging kabahagi ka, no? At mayroon silang positibong epekto o meron kang positibong epektibo sa kanila o nakaka-impact ka sa kanila, nakakapag-influence ka sa kanila sa pagpapaunlad ng pananampalataya kay Kristo upang i-lead mo o ma-lead mo sila para magkaroon sila ma-develop yung kanilang pananalig sa ating Panginoon Diyos. No? Yung makapagdadala sa kanila na ma-develop yung kanilang pananalig sa Panginoon. So yung mga non-believers na ninonote nila, no, yung parang they noted you na sila ay very comfortable sa iyo, na upang maging makasama ka, no, na ikaw ay nagkakaroon ng positive effect sa kanila para sila ay madala mo sila sa pananalig sa ating Panginoon Diyos. Much, some, little, or not at all. Number 67, when people come to our home, they indicate that they feel at home with us. Okay? Na kapag ang mga tao ay pumupunta sa inyong tahanan o sa inyong mga tahanan, ipinapahiwatig nila na sila ay para bang they feel at home in your place, no, sa inyong lugar. Na para bang they feel at home whenever the time that they are in your home. Okay? Number 68, other people have told me that I had faith to accomplish what seemed impossible to them. Maraming tao daw na nakapagsabi sa iyo na meron kang pananalig o meron kang pananampalataya at dahil sa pananampalataya na yan, na-accomplish mo na parang it seems impossible para sa kanila. Yung para bang yung mga imposible sa kanila, parang na-accomplish mo dahil sa yung pananampalataya. Okay? So mga tao daw ay nagsabi sa iyo, no? May mga tao nagsabi sa iyo na yung faith mo ay nakaka-accomplish, nakakagawa ng mga imposible sa kanila. Okay, kung iyon ay nangyari o may nagsabi sa iyo niyan, much, some, little, if not, not at all. 69. When I set goals, others seem to accept them readily. Kapag nagtatakda ka ng mga layunin o mga goal, ang iba ay tila tinatanggap ito kaagad. No? Tinatanggap kaagad nila yung mga bagay na yon kapag ikaw ay nagtatakda ng mga dapat gawin o mga goals, no? At kapag ito ay tinakda mo, lahat yung ibang tao, they seems to accept them readily. No? Tinatanggap nila ito kaagad. Much, some, little, or not at all. Number 70, I have been able to make effective and efficient plans for accomplishing the goals of a group. Okay, nakakagawa ako ng mga mabisa at mga mahusay, no? Mga plano
para ma-accomplish daw yung mga goals o yung mga dapat na gustong gawin, ma-achieve ng isang grupo. Okay, nakakagawa ka ng mabisa at mahusay na mga plano para sa ikakasatuparan ng mga layunin ng isang grupo. Not some little or not at all. Number 71, God regularly seems to do impossible things through my life. Parang sa'yo, parang regular na gumagawa ang Diyos sa buhay mo ng mga bagay na imposible throughout your life. No, sa buong buhay mo. Na para bang it seems na nararamdaman mo that God is using you to do impossible things through your life sa pamamagitan ng buhay mo. Okay? Kung ito'y nangyari, much, some, little, if not, not at all. Number 72, others have told me that God healed them on an emotional problem when I ministered to them. Okay? Yung ibang tao nagsabi daw sa iyo na pinagaling sila ng Diyos sa isang emosyonal na problema nung ikaw ay naglingkod sa kanila. Nung sila'y pinaglingkuran mo, itong mga taong ito ay nagsabi sa iyo na sila'y pinagaling ng Diyos, no? Dun sa mga emotional problem na yan, nung ikaw ay nag-minister sa kanila o nung naglingkod ka sa kanila. Pinagaling sila ng Diyos sa kanilang emotional problem. At itong mga tao ito yung nagsabi sa iyo noon. Okay, much, some, little, not at all. Number 73, I can speak to God in a language I never learned. O nakakapagsalita ka o nakakapag-usap ka sa Panginoon Diyos ng isang lengguwahe na hindi mo naman talaga natutunan o napag-aralan. So nakakapagsalita ka o nakakapag-usap ka sa Panginoon Diyos ng isang lengguwahe na hindi mo naman talaga pinag-aralan. Okay, kung ito'y naranasan mo, then much, some, little, or if not, then not at all. Number 74, I have prayed that I may interpret if someone begins speaking in tongues. Okay? So nananalangin ka upang maipaliwanag mo ang isang taong nag-tongues, no? When someone speak in tongues, no? So ikaw yung nanalangin para ma-interpret mo yung isang taong nag-speak in tongues. Nung nakarinig ka ng isang taong nag-tongues, so nanalangin ka sa Diyos para ma-interpret mo yung tongues na yon. So ito ba'y nangyari sa iyo? Much, some, little, if not, not at all. So number 75, I am not poor but I can warmly identify with poor people. So hindi ka mahirap, ngunit sabi doon mainit ang pagkakakilala mo sa mga mahihirap, no? So yung para bang very warmly ka na gusto mong ma-identify o makahalibilo lagi yung mga mahihirap. Although hindi ka naman talaga mahirap, pero lagi mong nilalagay yung sarili mo to be identified with the poor people or malagi kang malapit sa mga mahihirap. Although hindi ka naman mahirap talaga. Yung gusto mo lagi ma-identify with them o makahalubilo itong mga mahihirap kahit hindi ka naman mahirap talaga. Okay? So kung yun nangyari sa iyo, much, some, little, if not, not at all. So question 76. Item 76. I am glad I have more time to serve the Lord because I am single. Nagagalak ka dahil marami kang oras dahil ikaw ay walang asawa. Okay, so ito'y applicable sa inyo, pero kung ikaw ay walang asawa, okay. Pero kung kayo may mga asawa, so hindi ito applicable sa inyo kasi ang sinabi dito definitely is single, single ka. So kung hindi ka single at may asawa ka, so hindi ito applicable sa iyo. So not at all ang sagot niyo dito. Pero kung ikaw ay walang asawa, and at ikaw ay nagagalak dahil wala kang asawa, nagagalak ka dahil marami kang oras na magsilbi sa Panginoon Diyos. Dahil ikaw ay walang asawa.
Okay, so pwede naman siguro i-apply din natin yan. Kunyari kung ang pamilya mo ay nasa Philippines, maaaring siguro applicable yon, no? Pag sinabi nating single, not necessary siguro na parang wala kang asawa dyan. But then kung ang asawa mo, mga pamilya mo ay nasa Pilipinas at nag-iisa ka dito, at dahil hindi ka masyadong busy sa isang sa pamilya, no? So you can consider yourself single din. So maaring siguro applicable yun sa ganong klaseng pamamaraan din. So if that is the case also, dahil marami sa inyo naman na wala dito mga pamilya ninyo, do you experience such kind of this that you are that you are so glad that you have more time to serve the Lord because wala dito yung pamilya mo? So maaaring siguro din, ganun din yung tanong na yan. Pwede ring applicable na ikaw ay walang asawa or kung ikaw man ay may pamilya, wala yung pamilya mo dito dahil wala sila, meron kang laging maraming oras at dahil doon nagagalak ka upang dahil wala dito ang pamilya mo, nagagalak ka dahil marami kang oras para sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Number 77, day in and day out, intercessory prayer is one of my favorite ways of spending time. Ibig sabihin yan, araw-araw, no? Ibig sabihin yan, day in and day out. Ibig sabihin, araw-araw, na sabi dito yung panalangin, no, yung intercessory prayer is isa sa mga paborito mong ginagawa, ways of spending your time, no? Kapag meron kang time, ini-spend mo yon na meron kang oras, yung mga oras na yon ay ginugugol mo sa pagpanalangin ng intercessory, no, yung panalangin na mag-intercede, no? Kung yun ay ginagawa mo sa in your in your time, no, in your own free time, no, at ginagamit mo yung time na yon in making intercession. Okay, so number 78, others call on me when they suspect that someone is demonized. Tinatawag ka ng mga tao pag alam nila na mayroong isang tao ay nasapian ng masamang espiritu o na demonize sila. Ikaw ang tinatawag nila. Yun ang ibig sabihin nun. Na kapag merong isang tao na demonize o sinapian ng demonyo, ikaw ang tinatawag ng mga tao. Kung yun ay naranasan mo, some little, if not at all. So number 79, others have mentioned that I seem to enjoy routine tasks and do well at them. So nabanggit ng ibang mga tao na tila natutuwa ka na gawin yung mga gawain na ginagawa mo kung ito'y ginagawa mo na maayos o nagagawa mo ng maayos. So yung mga tao na mention nila na parang na-enjoy mo yung mga gawain na yon and you are able to do it well at them. Dahil nagawa mo yun sa kanila, so they mention you, no, regarding that na kaya mong gawin yung mga ganong klaseng trabaho patungkol sa kanila at nakagawa mo yun ng maayos sa kanila. At nasisiyahan ka kapag ginagawa mo yung ganong gawain sa mga tao. Not some little, not at all. Okay, number 80, Christian leaders seem pleased to work under my leadership and they respect my authority when we undertake a common task. So yung mga leader ay tila nalulugod na makatrabaho o magpasailalim sa iyo, no? They're under na sila ay parang nagagalak na magpa-under sa yung leadership, no? At nilirespeto nila yung authority mo kapag sila ay nag-a-undertake ng kanilang common task, no, when we undertake common task, no, so ibig sabihin sa isang grupo ninyo, maaring grupo kayo at yung mga leaders na yan na kasama mo, sila ay nagagalak upang magpasakop sa iyo, no, bilang kanilang leader. So may mga leaders na ito pero gusto nila na sila ay nagagalak na magpa-under sa yung leadership at nirerespeto nila yung authority mo na kapag kayong lahat ay gumagawa ng isang common
na gawain. Ibig sabihin, lahat kayo ay leader, pero yung mga leaders na yung kasama mo, sila'y nagagalak na magpasa ilalim lagi o magpasakop lagi sa yung leadership at nirerespeto nila yung inyong authority kapag kayo gumagawa in a common task. Kung nangyari yan sa'yo, mas some little, if not, not at all. Number 81. Okay, we still have 15 minutes. Okay, during worship, I can often tell if there is a spiritual force attempting to hinder our connection with God. Sa isang worship service or sa isang worship na pagtitipon, sabi doon na madalas daw na masasabi mo na kung merong mga spiritual na mga force or mga spiritual force, sabi doon, na attempting para ihinder yung connection na ginagawa ninyo patungkol sa Diyos at that particular time. Okay, yung para bang sa panahon ng pagsamba, no, kapag kayo sumasamba, na madalas daw na merong mga spiritual na puwersa o mga force na nagtatangkang hadlangan yung kaugnayan ninyo sa ating Panginoon Diyos at ito ay nasasabi mo. You can often tell it, no, na ipapahayag mo o parang nakikita mo na merong mga ganong klaseng spiritual force na pumipigil o naghihinder sa inyong ginagawa when you are worshiping at that with the Lord. Much, some, little, not at all. Number 82. I sometimes have a strong sense of what God wants to say to people in response to particular situation. So kung minsan ay malakas ang pakiramdam mo daw kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa mga tao bilang tugon sa mga partikular na sitwasyon. Okay, so malakas ang pakiramdam mo kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa kanila. Okay, bilang tugon sa kanilang mga partikular na pinagdadaanan sa buhay. So meron kang strong sense kung ano yung gustong ng Panginoon Diyos sabihin sa mga taong ito, sa kanilang mga pinagdadaanan na sitwasyon. Okay, not some little or if not, not at all. Number 83, I have helped fellow believers by guiding them to relevant portions of the Bible and praying with them. So, nakakatulong ka daw sa mga kapwa mong pananalig at pananampalataya sa pamagitan ng paggabay mo sa kanila, no? Na may kaugnayan sa mga bahagi ng Biblia o ng kasulatan, and you are able also to pray with them and you are able also to pray na kasama mo sila. Okay? So marami kang natutulungan mga kapwa mong mananampalataya dahil nagagabayan mo sila sa mga makabuluhan na mga bahagi ng kasulatan ng Panginoon at nakakapanalangin ka kasama nila. Okay? Not some little, not at all. Number 84, I feel I can communicate significant truths to others and see resulting changes in knowledge, attitudes, values, and conducts. So nararamdaman mo na kaya mong mag-communicate o magpahayag ng mga significant, no, mga na kinakailangan, mga katotohanan sa ibang tao para magkaroon ng mga result, no, yung mga changes, magkaroon ng mga pagbabago sa kaalaman, sa kanilang mga attitude, sa mga value na kanilang pinapahalagan at sa kanilang mga ugali. Okay? So nakakapag-communicate ka sa kanila, sa mga taong ito, at dahil sa mga yon, nagkakaroon ng mga changes sa kanila, sa kanilang kaalaman, sa kanilang mga attitude, no? Yung kanilang mga karakter, yung kanilang mga pinapahalagahan at ang kanilang mga conduct. Okay? So nagkakaroon ng changes kapag ikaw ay nakaka-communicate, papahayag ka sa kanila ng mga katotohanan. At dahil na i-communicate mo yan sa kanila, nagkakaroon ng changes sa buhay ng mga taong yon, sa kanilang kaalaman, sa kanilang attitudes, values, or conduct. But some little, not at all. So number 85, some people
indicate that I have perceived and applied biblical truths to the specific needs of fellow believers. Okay? Ipinahihiwatig daw ng ibang tao na nauunawaan mo at sabi dito at nailalapat mo yung mga katotohanan na makikita sa Biblia sa mga partikular na pangailangan ng mga mananampalataya. Okay? Na ipapahiwatig mo sa kanila, na i-indicate mo sa kanila, no? At ito'y nauunawaan nila, no? Na that I have perceived and applied biblical truths to the specific needs of the fellow believers. No, so, maraming tao nagsasabi daw sa iyo na nauunawaan mo, no, na perceive mo at sabi doon na ilalapat mo yung mga katotohanan na yan na makikita sa Biblia sa mga iba't ibang mga pangailangan ng mga kapwa mananampalataya. Okay? But some little or not at all. Number 86, I study and read quite a bit in order to learn new biblical truths. So nag-aaral ka, no? Nagbabasa ka para matuto ka ng mga bagong katotohanan na dulot ng Biblia o ng kasalita ng ating Panginoon Diyos. So lagi ka nag-aaral, no? And nagbabasa ka quite a bit, no? Para matuto ka ng mga bagong katotohanan na makikita sa Bible. Not some little or not at all. Number 87, I have a desire to effectively counsel those in need. So meron kang pagnanais, no, or desire upang magkaroon o maging mapayuhan mo ng mga mabisang mga payo yung mga taong nangangailangan. So nakakapag-counsel ka, nakakapagpayo ka ng mga mabibisang mga payo sa mga taong nangangailangan. So meron kang ganung klaseng desire. Meron kang ganung klaseng naisin para makapag-counsel ng effective sa mga taong nangangailangan. So nakakapag-advise ka, nakakapag-counsel ka sa mga taong nangangailangan, and you always desire that, no? You have that kind of desire. Not some little, not at all. Question 88, number 88, I can recognize whether a person's teaching or action are from God, from Satan, or of human origin. So meron kang kakayahan ma-recognize kung ang person's teaching o yung kanyang tinuturo o yung kanyang mga aksyon ay galing sa Diyos, galing kay Satanas o galing sa ibang o it is a human origin o ito'y nagmula sa tao. So nare-recognize mo yung tao, yung kanyang pagtuturo o nare-recognize mo yung kanyang pagtuturo, nare-recognize mo rin yung kanyang aksyon kung yung pagtuturo niya at ang aksyon niya ay galing sa Diyos o ito'y galing kay Satanas o ito'y galing sa pamamaraan ng tao o galing sa tao o ang pinagmulan noon ay sa tao. Okay, nare-recognize mo siya. Not some little or not at all. Number 89. Okay, I am so confident that God will meet my financial needs that I do not hesitate to give His work sacrificially and consistently. So dali namang intindihan, no? Na para bang lubos kang nagtitiwala na tutugunin ng Panginoon Diyos yung iyong mga pinansyal na pangangailangan upang ikaw po ay makapagbigay, no, sa kanyang gawain sacrificially at consistently. Okay? Yung parang nakakapagbigay ka consistently lagi at ito ay sacrificially na ibibigay mo, no? Because nalalaman mo o nandun yung confident mo that God will supply, na bibigyan ka ng mga financial need, no? That God will meet yung mga financial na pangailangan mo, kaya dahil alam mo na ang Panginoon Diyos ang magtutustos ng yung financial na pangailangan, kaya hindi ka nag-hesitate, no? Hindi ka nagdadalawang isip na magbigay sa gawain ng Panginoon sacrificially at consistently. So it is not some little, if not at all. Okay? Number 90,
Sabi to, when I do things behind the scene and others are helped, I am joyful. Okay? Kapag gumagawa ka ng mga bagay, kahit hindi ito'y nakikita ng tao, no? Yung behind the scene, yung parang kahit palihim siya sa pagtulong sa tao, nandun yung maligayang maligaya ka o natutuwa ka. Yung kahit hindi nakikita ng tao, yung behind the scene, yung mga ginagawa mong tulong sa tao, nandun nasisiyahan ka at nagagalakas kapag nakakagawa ka ng mga bagay na ganon. So much, some little, not at all. Okay? 5 minutes. So maybe we can, sabi dito, number 91, people call on me to help those who are less fortunate. So maraming tao tumatawag sa iyo para tumulong sa mga nangangailangan o yung mga may hirap o yung mga less fortunate. Pag sinabi natin less fortunate, yan yung mga poor people. So yung mga tao, they always call on you para tulungan yung mga ganong klaseng mga tao na nangangailangan ng o yung mga mahihirap. So laging may mga taong tumatawag sa iyo para tulungan mo itong mga taong ito. Okay, so much, some little, not at all. Number 92, I would be willing to leave comfortable surroundings if it would enable me to share Christ with less fortunate people. No, handa kang umalis umalis sa mga komportableng mga pamumuhay or mga kapaligiran kung ito ang magbibigay daan para sa iyo upang ibahagi si Kristo sa mga kapuspalad. Okay, yung para bang handa kang kahit hindi mamuhay ng komportable, no? Upang ma-enable ka upang maibahagi mo si Kristo doon sa mga kapuspalad ng mga tao. So willing kang mag-sacrifice, willing ka na iwan mo yung komportable mong mga pamumuhay para kapag ginawa mo yon, ito'y magdadala sa iyo para maibahagi mo si Kristo doon sa mga taong nangangailangan ng nangangailangan tao, yung mga less fortunate people. Okay? Number 93. Okay? I get frustrated when others don't seem to share their faith with non-believers as much as I do. Okay, so parang nadidismaya ka kapag ang iba na na tila hindi nagbabahagi ng kanilang mga pananampalataya sa mga hindi mananampalataya kagaya ng ginagawa mo. Okay, so parang napoprostrate ka sa mga kapwa mo mananampalataya na dahil sila hindi nagbabahagi ng kanilang pananalig sa mga hindi nakakakilala kay Lord. No? Kapag nakakita ka ng mga Christians na hindi nila sinishare yung kanilang faith, na parang napoprostrate ka dahil alam mo na ikaw ginagawa mo yon. Okay, dahil nagsishare ka ng pananalig mo sa iba, pero kapag nakakita ka naman ng mga ganong kagaya mga Kristiyano na hindi naman nagsishare ng faith, parang napoprostrate ka sa kanila. Okay, much, some, little, not at all. Okay, so isang slide pa tayo, then we end in prayer. I think we will able to finish it by tomorrow kasi we're almost 90, ano na, no? And mabilis tayo ngayon. Okay, so 94, let's finish this one slide and then yung rest po, we will tackle it tomorrow. I believe we will able to finish that tomorrow. Okay, so 94, others have mentioned to me that I am very hospitable person. So very simple question po yan, no? Na nabanggit ng mga tao sa iyo na parang napaka-hospitable mo na tao. Kaya alam naman natin siguro kahit di na natin tagalugin kung ano yung ibig sabihin ng very hospitable, no, na tao. So maraming tao nag-mention sa iyo, nagsabi sa iyo that you are a very hospitable person. Much, some, little, not at all. Okay, number 95. There have been times when I have felt sure I knew God's specific will for the future growth of His work even when others have not been so sure. So may mga pagkakataon daw na nararamdaman mo na sigurado ka na alam mo na tiyak na ang kalooban ng Diyos para sa mga hinaharap na sa pag-unlad ng kanyang mga gawain kahit na ang iba ay hindi masyadong sigurado.
So yung iba, hindi sa sila sigurado. Pero ikaw, Sigurado. nandun yung parang very sure Sigurado, ka, no? sigurado. Yung siguradong sigurado ka. No? So mga Talaga. specific will ng Panginoon Diyos sa mga future, yung mga future mga growth ng kanyang gawain. Even itong mga taong ito ay hindi so sure, ikaw very sure ka. Okay? You felt so sure dun sa mga specific na gawain ng Panginoon. Na kahit yung ibang tao, hindi sila so sure about that work of the Lord, pero ikaw, you are so sure about it. So meron kang mga ganong oras, so meron kang mga time that you are feeling be having that assurance. So much, some little, not at all. So last number natin, then we end in prayer. Number 96. So after this, we will pause and then we will continue it by next week. Next tomorrow. Okay, on the following day or following night tomorrow. Okay, so when I am part of a group, others seem to back off and expect me to take the leadership. Okay, kapag bahagi ka ng isang grupo daw, yung iba ay tila umaatras o nagbibigay sila sa iyo na umaasa na ikaw yung mamumuno sa kanila. Yung parang nagba-back up sila, na gusto nila lagi ikaw yung mamuno sa kanila. No, so hindi sila yung parang na may desire na sila ang maging mamuno, kundi lagi nilang ini-expect, no? Lagi nila na ini-expect na ikaw ang mamuno sa kanila. Okay, so kapag ikaw ay nasa isang grupo, yung kagrupo mo, na lagi silang nagba-back up, no? Ayaw nilang kunin yung ganong klaseng pagkakataon na mamuno, pero lagi nilang gusto na ikaw yung mag-lead sa kanila. Okay, so much, some, little, or not at all. Okay, so from here we will pause. So yung ating pong 97 onwards up to 135. So pipilitin po natin matapos yan. I hope we will able to finish it by tomorrow night. No? So para makomplete po natin yan, para pag na-complete natin po, we can score na yung ating pong mga na-answeran. Okay, so naka-record naman po ito. So kung hindi po nakahabol yung iba, then you do so. I will post yung kahapon, yung tatlong session na natin. So ikaapat po yung tomorrow. So para at least makasunod pa rin yung mga iba na hindi nakasunod. So mga ibang item.